Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay nasa panibagong buwan, pero huling buwan ng taon na ito. Huling series din po tayo ng taon na ito. At naniniwala po ako mga kapatid na kahit na huling buwan na ito, huling series natin, ang Panginoon ay hindi nahuhuli sa ating mga buhay. At naniniwala po ako na may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito, hindi nagkataon na ikaw ay nandito ngayong araw na ito, kaya nakakapanood ngayon, ito ay tinaon ng ating Panginoon. Dahil hindi tsambahan po ang lahat ng bagay, everything happens for a reason. At sa bawat isa na nandirito, ano man ang panahon, mainit man o malamig o maulan man, ang importante, God is good all the time, and all the time God is good. Mabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po every time na sineselebrate natin ang ating Panginoon, nagbibigay tayo ng oras sa Kanya, ng effort sa Kanya, ino-honor ni Lord yon. Like what I'm always saying, that God honors efforts. Ino-honor ng Panginoon yung time, treasure, yung talent na ipinagkakaloob natin sa Kanya. Because lahat po mga kapatid ng ginagawa natin, your labor in the Lord is not in vain. So I believe that today, God has stored something amazing, something great for each one of us. Naniniwala po ako na may magandang gagawin ng Panginoon sa buhay natin ngayong araw na ito. So let's get started. Ang ating pong panibagong series ngayon is entitled, You Better Watch Out. Sabi nga po natin, You Better Watch Out. Ayan. At next year, i-reveal ko na po yung isang taon ulit natin na mga series. At January, ang title ng series natin is Prosperous New Year. At dito po sa series, magandang idudugtong din natin yon bago mag-New Year, itong topic natin na ito. Itong You Better Watch Out na ito na series natin is about life-changing lessons from the birth of Jesus. Ito po titignan natin anong tinuturo sa atin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Anong ituturo nito sa mga pangkaraniwang pinagdadaanan mo? Anong tinuturo nito sa mga pangkaraniwan na kung saan nangyayari sa ating buhay? Ano ang benefit nito? Hindi lamang dati, kundi sa atin ngayon. That's why better watch out. Life-changing lessons from the birth of Jesus. I'm so excited dito po sa ating first topic ngayon dahil napaka-importante po nito sa ating buhay. Now the question is, when life breaks your plans, what will you do? Parang pang Miss Universe. When life breaks your plans, what will you do? May araw ba na naka-layout na lahat ng plano mo, tapos biglang boom, nabaliktad lahat? Yung planado na siya, planchado na siya, pero biglang nagbago, biglang nag-iba? Usually, ang tawag po dyan ay interruption. Sabi nga po natin, interruption. Biglang na-interrupt, o parang akala natin parang na-istorbo yung napakagandang plano natin, yung plinansya natin, yung inayos natin. Pero isipin natin ito, what if yung akala mong istorbo, yung akala mong interruption, yun pala divine intervention siya? What if yung akala mo na nag-interrupt dun sa plano mo? What if yung akala mo na istorbo sa buhay mo? Divine intervention pala siya. Ganito po nangyari kay Joseph. Simple siyang karpentero, naghahanda para sa kasal. He's building a home, a family, planning a future. Then out of nowhere, Mary was found with a child. Bubuo ka ng pamilya, tapos kakanak yung asawa niya na hindi naman siya yung biological father. Hangyari. So ngayon, guguho yung pangarap mo, guguho yung buhay mo, guguho yung mundo mo. Kasi Mary was betrothed already with Joseph nung panahon na ito. Ano nangyari? So gumuho ang pangarap, nayanig ang plano, nasaktan ang loob,
sira ang reputation. Ganyan po ang buhay. We make our own plans, but unexpected events can break them. Again, how do we respond when life breaks your plans? What will you do? Lahat po tayo ay dumadaan sa mga ganyang mga interruptions sa buhay. Na may mga nakaplano tayo, ang ayos-ayos naman ang plano natin, nagla-life planning tayo, tama na din naman yon. In fact, tama din naman yung gagawin ni Joseph dito para sa kanyang soon-to-be wife. Yung soon-to-be na family na binubuo niya. Kaya lang may biglang interruption. Kaya nga, what if yung akala natin na istorbo, yung akala natin na interruption, God's intervention pala. Minsan po, siguro mga alas 11, alas 12 na, pero at that time, syempre, maaga pa naman matulog ang mga tao. Mamaya dyan, may biglang nangangaroling sa bahay namin, dun sa Diliman. May nangangaroling siya. Siyempre, anong petsa na eh. Tapos patawad. Usually ganyan eh, di ba? Patawad. Patawad. Balik na lang po. Hindi humihinto. Ayaw huminto, ayaw umalis. Mamaya dyan, siyempre, yung lola ko medyo naiinis na. Pati kami, siyempre, parang sinasabihan mo na eh. Tapos, caroling pa rin ang caroling. Mamaya dyan, mga ka-churchmate pala namin, may dala-dala palang pagkain. May dala-dala palang pabigas. What if nagwala ka? What if binanlian mo yun ng galing sa Arinola na ihi? Ayaw matulog, magpatulog kayo. Napansin nyo, minsan naiinis tayo. Dahil tila baga may istorbo, may interruption, yung pala God's intervention. Minsan nakaplano yung buhay natin. Kaya lang may bigla-biglang ganitong nangyayari. Gumuguho yung buhay natin, nasisira yung loob natin, nasisira yung araw natin because we make our own plans. Pero may mga unexpected events na magbe-breakdown. How do we respond? Especially when God's plan interrupts our own plan. The answer is revealed in Joseph's journey in Matthew chapter 1 verses 18 hanggang 25. Matthew chapter 1 verses 18 hanggang 25. Tignan lang natin muna yung unang dalawang verses dito. Verse 18. This is how the birth of Jesus, the Messiah, happened. His mother Mary was engaged to marry Joseph. But before they married, he learned that she was expecting a baby. She was pregnant by the power of the Holy Spirit. Eto na. Kakasal, nagpaplano, magbibuild ng family, super busy. Tapos biglang buntis yung asawa niya na hindi siya yung tatay. Eto pa, susunod na plano niya. So, magaling nagpaplano. Plano ng pamilya, kahihiyan yung nangyari. Bilang mabuting tao, bilang isang tunay na lalaki, bilang isang lingkod ng Diyos, anong gagawin niya pangkaraniwang response? Verse 19, Mary's husband Joseph was a good man. Sabi nga po natin, good man. So mabuting lalaki siya. Mary's husband Joseph was a good man. He did not want to cause her to public disgrace. So he planned, sabi nga po natin, planned. So he planned to divorce her secretly. Bilang mabuting tao, ang pinakamaganda para sa kanya na gawin ito kaysa batuhin hanggang sa mamatay, itong si Mary. Eh paano mahal niya eh? O sabihin na natin, medyo natapyasan na yun dahil nakita niya, buntis na si Mary. So nagplano ngayon siya para wag na lang mapahiya, para hindi na lang ma-stone to death. So he planned to divorce her secretly. Yun yung plano niya. Kaya lang may plano si Lord. How do we respond when God's plan
interrupts our own plan. Lahat po tayo may mga ganitong pangyayari sa buhay natin. May kanya-kanyang plano, may kanya-kanyang gusto. Pinaplansya na natin ito, especially December na. Sinabi ko nga, kapag nagpaplano ka ng buhay, huwag during the laban. Kung maaari sana, before ang planning. Kapag ikaw ay calendar year, halimbawa yung company mo, calendar year ka, nagsisimula, hindi naman fiscal year. Pag calendar year, January. Ang ending niya, December. Pag fiscal year, nakadepende sa inyo yan. Pag fiscal year kayo, halimbawa, magsistart kayo ng March. Ang ending ninyo, February. Pero kung December ngayon, ang unang atake, January, dapat nagpaplano ka November, December. Kaya po starting bukas. Ang Amazing Hope po ay magpa-planning. Kakaibang planning ito. Dadaan natin sa bootcamp ito. May kakaibang direksyon na ini-impress sa akin ng Panginoon para sa buong Amazing Hope ngayon. By the way, nasa 45 to 50 tayo ngayon na Amazing Hope. Ano gagawin natin for this year at sa mga susunod na taon? So anong gagawin natin? May mga kanya-kanya tayong plano. For example, ako may gusto sana akong gawin eh. But how do we respond when God's plan interrupts our own plan? Ako po yung taong maplano. Ako po yung taong ayaw magpahuli. Nasubukan ko na po ang Amazing Hope. May 5-year plan, may 10 years na plano. Yung ibang mga malalaking kumpanya, may 100 years pa nga, may 50 years. Pero minsan talaga, may parang istorbo, may interruption na mangyayari. But paano tayo magre-respond when God's plan interrupts our own plan? Tignan natin yung tatlong hakbang ni Joseph sa Matthew chapter 1, verses 18 hanggang 25, na nagtuturo kung paano tumugon kapag ang plano ng Diyos ay tila baga sumisingit sa buhay natin. Paano yung tamang response? Remember this, brothers and sisters, that your result will be determined by your response. Yung resulta natin, nakadepende yan sa response natin. Who you are today is the result of your response yesterday. Kung sino tayo ngayon, resulta yan ng response mo kahapon. So napaka-importante. Halos lahat ng nangyayari sa atin, nakadepende. Ano ba naging response ko sa pangyayari kahapon? Dahil may iba't iba talagang pangyayari sa ating buhay. So join me in our message today entitled, When God Breaks Your Plans. When God breaks your plans. So how do we respond when God's plan interrupts our own plan? Lahat po ng ready at excited na ngayon na matuto, mabago at i-bless ng Panginoon. Magsabi nga po na malakas na amen. Number 1, in verses 18 hanggang 19, ito po yung nabasa natin kanina. This is how the birth of Jesus the Messiah happened. His mother Mary was engaged to marry Joseph. But before they married, he learned that she was expecting a baby. She was pregnant by the power of the Holy Spirit. Mary's husband Joseph was a good man. He did not want to cause her to public disgrace. Napansin niyo po muna ito? He did not want her to cause her public disgrace. Bilang mabuting tao, hindi agad yung sarili niya inisip niya. Hindi, kaya ako i-divorce ito. Kasi para sa kahihiyan, para maligtas yung reputasyon ko may ayos. Hindi. Hindi, para kay Mary. Para huwag siyang mapahiya. Para huwag siyang masaktan. Grabe. Yung pagiging just man niya at pagiging good man na ito. Hindi sarili iniisip. So he planned to divorce her secretly. So when God interrupts our own plans, number 1, respond with compassion. Sabi nga po natin, compassion. Napaka-importante po ng compassionate na response kapag may mga interruptions sa buhay natin. Kapag may mga tila baga, plinansya mo na, nagusot pa. Kakainis. Gusto mo sana, planchadong-planchado, tapos mamaya, napaupo ka sa sasakyan, biglang nagusot, o kaya sa bahay pa lang,
Nagusot na siya, paalis ka na. Minsan naiinis tayo sa mga ganong klaseng pangyayari sa ating buhay. Pero ang tamang response dito, para yung tila baga breakdown natin ay maging breakthrough. Tamang response, respond with compassion. Respond with compassion. So we must respond with compassion. Alam niyo po, verse 19 says, Joseph was a just man. Ang ibig sabihin po nito sa Greek, itong diakos na ito sa Greek, one who aligns with the standard of God. Pag sinabing just, naka-align doon sa standard ni Lord. Ngayon, si Joseph po ay just or good man. But sabi rin dito sa passage natin, he did not want to cause her to public disgrace. Napakaganda ng combination, justice at the same time, nandito yung holiness. Ayaw niya masaktan si Mary. Biblical din naman yon. Ngayon anong gagawin? Paano kapag bugso agad ng damdamin ang umiral kay Joseph? Hindi nagsisinungaling ka, paano mabubuntis ng spirito? Napansin po natin yung paano pag umiral agad yung bugso ng damdamin. What if yung akala mong interruption, God's intervention pala, kaya lang umiral agad yung bugso ng damdamin natin. Halimbawa, yung kwento ko po kanina, namamas ko sa amin, patulog na kaming lahat. Pinapauwi na namin, patawad, kanta pa rin ng kanta, caroling pa rin ng caroling. Eh may arinola sa bahay. What if binuhusan ng lola ko yon? What if sinatgan ng lola ko yon? May shotgun din sa bahay. What if pinahabol ng lola ko sa mga aso namin, 18 po aso namin dati. What if ganun na nangyari? Ginawa na lang, bumangon na lang, tinignan na lang, pambihira mga ka-churchmate pala. May dalang bigas, may dalang grocery. What if? Yung akala mong interruption, God's intervention. Kaya ito ang tama. Respond with compassion. Alam niyo po, the legal right was public exposure. Deuteronomy chapter 22. Kapag meron ng engaged, tapos nagloko yung isa, stone to death yan o public disgrace ang dapat dyan. Pero, pinili niya ang awa kaysa galit. Alam niyo po, kapag may nangyayaring hindi mo gusto, disappointed ka, nasaktan ka, nadismaya ka sa tao o sa sitwasyon, do you act with bitterness? Or magre-respond ka na may mercy? Kung puno ng galit ang puso ng isang tao, listen to this very carefully, mahirap makinig sa Diyos. Kapag nagre-respond agad tayo ng bitterness, kapag na-cloud na yung puso natin sa mga ganitong interruption sa buhay, sa mga ganitong tila baga istorbo sa buhay, ang hirap makinig sa Diyos. At alam niyo po ba that sometimes God tests our hearts through interruptions? Ulitin ko. Sometimes God tests our hearts through interruptions. Dito tinitest ni Lord yung puso natin sa mga interruptions na ito na nangyayari sa ating buhay. Alam niyo naman po, madalas na ikikwento ko kung ano nangyari sa buhay ko, kung gaano po ako katamad mag-aral. Kung meron mang isa sa pinakatamad mag-aral dito, ako na siguro. Pinakatamad pumasok sa school, ako na siguro. Biruin mo, ma-absent ka ba naman 6 months? High school. Mas marami pa akong pinasok sa mall kaysa sa school. Kaya lang nung nakakilala ako sa Panginoon, doon ko tinodo. Kasi gusto kong bumawi eh. Gaganda ng grades. 125. Eto na kamo, paborito kong subject, hermeneutics. Biblical art of interpretation. Binigyan ako ng teacher ko ng 2. Ayaw ko sana na may 2 kasi may plano ko. May hinahabol akong matinding bawi sa buhay. Gusto kong makakuha ng award. That's my plan. Tapos bibigyan mo ako ng 2. Tapos lahat, guho yung mundo ko. Parang tinamad na ako mag-aral. Binigay ko naman yung the best ko dito. Bakit kung ano pa yung paborito ko?
Doon pa ako sumisemplang. Hindi naman ako, Bopols. Ginalingan ko naman dito, parang nangyari sa estudyante ko minsan. Piniim ba naman ako, shoutout kung nakakapanood man yung estudyante ko. Bigyan ko ng mababang grades. Tapos nakita niya yung grade, piniim ako. Sabi niya, sir, ba't po ganito yung grades ko? Kayo pa naman paborito kong teacher. Siyempre, huwag ka rin magre-react agad. May mga pinag-usapan kaming dalawa doon. Alam niyo po, after that interruption, after po nung medyo sama ng loob sa akin, siyempre, bilang tao nararamdaman natin yun eh. Pero tinignan ko agad, buti na lang, lagi ko napapakinggan, always see the hand of God behind every event. Tignan mo yung kamay ng Panginoon behind every event. Nangyari na sa akin to dati Nung nagigitara ako, sinabi sa akin, nung nagdi-disciple sa akin, mas magaling pa sa akin tumugtog yung bulag sa Quiapo. Sumama loob ko. Kaya nga lang likod kay Lord. Uwi ako Pero tinapos ko muna practice na masama loob. Uwi ako. Pero mamaya, kalagitnaan ng journey, parang si Lord, totoo naman Parang ginagano kung O anong response mo ngayon? Di galingan ko. Para sa susunod, hindi na ako ganun. Hanggang sa mamaya dyan, nung tinama ako puso ko, balik ako ng church, pinag-aaral ako may crash course sa UP College of Music. Yung simula lahat. Tapos may mga nakilala ko magagaling na tumugtog. Tama mo puso mo. Doon ka makakapakinig kay Lord. Mahirap makinig kay Lord ang taong mali ang puso. Why? Remember this, that compassion positions you to hear God clearly. Ipuposition tayo ng compassion para makapakinggan yung boses ng Panginoon ng malinaw. Napaka-importante. Tandaan natin, kapag maayos ang puso mo, tatalas yung tenga mo sa mensahe ng Diyos. Compassion means love in action. Hindi lang siya nagmumula sa mahal kita, I love you more. Hindi lang siya natatapos doon. Compassion means love in action. Kapag yung sinasabi natin na pagmamahal, ginagawa na natin, lalo na sa panahon na hindi natin ine-expect itong mga bagay na ito. Hulitin ko. Kapag masyadong emosyonal tayo, hirap makapakinig kay Lord. Pag puno ng galit ang puso natin, ang hirap makapakinig sa Panginoon. Pero ang compassion, kapag itinama natin ito, ipoposisyon tayo nito para mapakinggan natin ang Panginoon. Ulitin ko, kapag maayos ang puso mo, tatalas ang tenga mo sa mensahe ni Lord. Tamang response, when life breaks your plan, especially when God's plan breaks your own plan, respond with compassion. Sabi nga po natin, compassion. Ngayon, dahil tama na yung puso ni Joseph, God could reveal the deeper purpose behind the interruption. Kasi tama na Parang po kapag may counseling. Isa sa one of the goals ng counseling, hindi po yan, basta turuan mo agad may problema. O sige, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi. Ang trabaho ng counselor, palinawin yung isip ng counselee. Hindi mo batuhin ng kung ano-anong mga advices. Palinawin mo yung isip niya hanggang sa mag-clear yung mind niya, makahinga-hinga ulit siya na maayos kasi madalas yung solusyon nasa kanya rin naman. Madali na kasing makinig kapag maayos na yung puso. So ang problema ng tenga ng tao, kaya hindi nakikinig puso. Maraming mga tao kaya hindi nakikinig ng Word of God, hindi tenga problema, puso. Kaya may mga tao hindi nakikinig sa mga payo na tama, hindi tenga problema, puso. So before na-block ang tenga ng isang tao, may problema muna yung puso niya. So kapag may mga bagay na hindi na tayo nakikinig, may mga bagay na kung saan nahihirapan tayong makinig, check your heart. So once na na-check na yung pusong ito, once na naayos na yung puso natin, tatalas na yung tenga natin. Ganito nangyari kay Joseph, eto na. Dahil maayos yung puso niya,
Ito na ginawa. I-reveal na ni Lord yung deeper purpose behind the interruption. Verses 20 hanggang 23. Tignan niyo po. But after Joseph thought about this, an angel from the Lord came to him in a dream. The angel said, Joseph, son of David, don't be afraid to accept Mary to be your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son. You will name him Jesus. Give him that name because he will save his people from their sins. Verse 22, all this happened to make clear the full meaning of what the Lord said through the prophet. Verse 23, the virgin will be pregnant and will give birth to a son. They will name him Emmanuel. Emmanuel means God with us. Pangalawang tamang response natin. Kapag tila baga na break yung plano natin, may interruption, tila baga na istorbo, nagusot yung plano mo. Tamang response para yung breakdown ay maging breakthrough siya. At maka-align tayo sa mas magandang plano ni Lord. Pangalawa, respond with clarity. Sabihin nga po natin clarity. Kinakailangan may linaw. Tandaan, kailangang malinaw bago gumalaw. Kailangang malinaw bago gumalaw. In verse 20, the angel says, do not fear. Na kung saan nagpapakita ng private struggle ni Joseph. Kaya sinabihan niya, halatang halata. Huwag ka matakot. May struggle yung mama. Struggle siya. So may struggle si Joseph, takot, lungkot. Pero binigyan siya ng Diyos ng linaw. Kamagalala. Sa Holy Spirit yung pagbubuntis niya. Hindi ka niloloko ng asawa mo. Paano kung naging emotional nga? May kanyang ba? Saka pa. Gisip muna. Huminga muna ng maayos. Pairalin muna yung puso para makapakinig ng malinaw, para alam ang tamang gagawin, ano man ang response nito natin. Pangalawa, sabi ka nun ni Lord, through the messenger or yung angel, pangalanan mo siyang Jesus. Siya magliligtas sa mga tao. Therefore, the interruption was not a disaster. Yung interruption na nangyari sa kanya, hindi pala siya disaster, it was divine destiny. Kaya nga yung book of Matthew, sinight niya dito, yung Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya nga sinabi, the prophet says, pag sinabing prophet, hindi lagi propeta yun, ibig sabihin, law and the prophet, ibig sabihin yung Bible yun, yung Old Testament yun. Ipinakita sa kanya yung propesiya, na parte yung pangyayaring yun dun sa prophecy. Therefore, ang masakit na pangyayari sa buhay ni Joseph ay bahagi pala ng matagal ng plano ng Diyos. Yung masakit na pangyayari sa buhay niya, plano pala. Kasama pala sa matagal ng plan ni Lord sa kanyang buhay. Nilinaw sa kanya ni Lord yon. Therefore, when confused, we must seek God's voice in His Word. Kaya nga dito, nagbigay ng Word of God. Yung mensahero ng ating Panginoon, para maging malinaw yung mga bagay-bagay sa buhay niya, maging malinaw yung interruptions na nangyari, maging malinaw yung tila baga gumusot dun sa plano niya na pagbibuild ng family. Sa pagmamahal, nagmamahal lang naman ako ba? Pwede magagaganon si Joseph eh. Nagmamahal lang naman ako. Bakit ganito? Inaayos ko naman. Yun nga, inaayos mo eh. Ititulungan ka ni Lord na mas maayos. Kaya lang minsan, against nung gusto natin, yun nangyayari sa atin. Pag nagkamali ng response, sabit lalo. So respond with clarity. Nilatag sa kanya yung book of Isaiah, chapter 7 verse 14.
So kapag confused tayo, we must seek God's voice in His Word. Kapag may kalituhan, huwag agad magpanik. Hanapin muna ang Word ni Lord. Pag nagka-problema, huwag agad iisip, saan ba ako didiskarte nito? Saan ba ako kukuha nito? Baka magkamali ka ng kuhaan. Pag nagka-problema sa finances, pag nagka-problema sa relationship, sino ba tutugon sa pagkukulang ng asawa ko? Sino ba tutugon sa pagkukulang nitong kumpanyang ito? Ano bang gagawin ko? Ulitin ko. Yung puso, clouded na naman. Hindi ka makakarinig ng tamang direksyon. Kapag maayos na ang puso, tatalas ang tenga. So para makarinig, makareceive ng tamang direksyon ng message, respond with compassion. Second, respond with clarity. Huwag agad magpanik, hanapin muna ang word ni Lord. Because interruption often produce revelation. Interruption often produce revelation. Bukas po, yung topic namin doon sa bootcamp na yon, 4 na bagay ng pagsiset up ng buhay. Yung pangalawa doon is about highest why saka deepest why ng tao. May kinalaman sa purpose. Para maintindihan mo yung purpose mo, if you don't know your purpose, if you can figure out your purpose, do your passion. Figure out your passion. Because sometimes, or most of the time, your passion will lead you to your purpose. Di mo alam purpose mo, saan ka ba passionate? Medyo madami pa po yun. Pero pangalawa, saan ka nasasaktan ngayon? Ha? Because yung pain na yan, may nire-reveal yan na maganda sa buhay mo. Kaya lang, hindi makita ng tao. Alam mo ba, karamihan ng wisdom na in-apply mo sa buhay, galing sa problema eh. Kaya ka naging magaling. Teka lang, bakit hindi mo kakahuyan to ngayon, tong problema? Bakit hindi natin gagawing eskwelahan yung problemang ito, kaysa magwala? Ano man tututunan ko dito? Para maging clear. Kaya nga, ulitin ko, this interruption was not a disaster. Kasi yung plano ni Lord, madalas, may mga plano ang ating Panginoon, yung after ng interruption, may revelation. May i-reveal ngayon na message dyan sa interruption na yan. Dahil tama yung puso niya, clarify na ng Panginoon yung mga bagay-bagay itong nangyayari. So before you panic, pause and seek clarity. Halimbawa, naliligaw ka. Nalito ka dun sa paway na daanan. Kung di mo alam, may natuminto ka lang sandali. Kaysa ituloy mo, hindi mo pala alam gagawin mo eh. Baka maligaw tayo lalo. Tumagal lang lalo ang biyahe. Di ba kapag magdidesisyon sa Book of Jeremiah, kapag nasa crossroads, stop. Sinabi ni Lord, stop at the crossroads, sabing ganon. Look, ask, then go. Before reacting, hear what God is saying. Bago mag-react, pakinggan muna ano bang sinasabi ni Lord, makinig muna para maging response siya at hindi react. May post po ako na yung nakaraan. Pinagkaiba ng reaction sa response. Biblically. So God's purpose, listen to this, is often hidden inside what looks like a problem. Madalas, nakatago yung purpose na yon sa tila baga nakikita natin na problema. Maraming napakatitinding negosyo na lumabas out of that problem. Maraming diskarte lumabas na nagka-problema. Yung limpak-limpak na salapi na ini-enjoy ng taong yon, saan ang galing? Nagka-problema siya. Kasi no choice siya, tanggalin na yung pride, tanggalin na yung hiya. Di gawin ko na tong business na ito, tong trabahong ito. Hindi naman masama. Para nga lang nakakababa,
Kasi magbebenta ako dito. O kaya ako maglalako dito, o kaya ako gagawa nito, o kaya lalabas yung mukha ko sa social media nito. God's purpose is often hidden inside what looks like a problem. Ang akala mong problema ay maaaring plano o prophecy pala. Ganun ang ginawa ni Lord. Nilinaw niya muna. Kaya nga, ang GPS, pag nagkamali ka ng liko, hindi na nga awa yan. When was the last time may sinasabi sa yung GPS, tapos nag-iba ka ng landas, inaway ka, hoy, GPS ka pa, pa-waste ka pa, tapos di mo pala ako susundin. Sa mga nagdadrive dito. Sabi ko nga minsan, buti na lang di nagagalit tong Waze, no? Tayo, pag may tila baga parang mali si Waze, galit na galit, kaya ayaw ko mag-Waze, waste of time eh. Hindi ka nga pinagalitan ni Waze eh, hindi mo siya sinunod eh. Ganon din si Lord. Tandaan natin, ang Diyos ang tunay na GPS ng buhay natin. He gives clarity. Ulitin ko. Kailangang malinaw bago ka gumalaw. So kapag tila baga naggusot yung plano natin, kailangan ng compassion, tama yung puso para malinaw yung mensahe. Pangalawa, napaka-importante ng clarity. Takbo muna kay Lord. Takbo muna kay Lord bago takbuhan yung problema. Bago takbuhan ng mga bagay-bagay, importante yung clarity. Kasi minsan may mga preconceived ideas na tayo. What if ulitin ko, ganito yung naging response ni Joseph? Total, mabuting tao naman siya, ayaw niya masaktan, idiwan niya na. Para hindi ma-stone to death yung future na wife niya. Kaya lang hindi ganun. Kaya lang, hindi basta-basta nangyari yun. Naging tama yung puso, tapos bumukas yun, yung kanyang, litin ko, pag maayos ang puso, tatalas ang isip. Ngayon, matalas na yung isip niya, makakapakinig na siya ngayon. Clarify ngayon ni Lord. Alam niyo po, maraming mga gusot na nangyari, kung nag-usap lang sana, hindi mangyayari yung gusot na yun na matindi. Kaya lang, wala namang communication. Pag sinabing communication, two-way siya. May nakikinig, may nagsasalita. May nagsasalita, may nakikinig. Paano kapag bugsogad ng damdamin? Kaya marami, sumisemplang. Kagalit, nagwawala. Gumagawa ng hindi magagandang desisyon sa buhay. Kapag may mga interruptions or disruptions na nangyari kasi sa kanyang buhay, divine intervention pala. Tapos. Sabi nga po natin ulit, clarity. Napaka-importante ng clarity. Now, once God clarified this plan, hindi na ito dinelay ni Joseph. Likewise, kapag malinaw na ang sinabi ni Lord, malinaw na yung counsel sa'yo, malinaw yung word ni Lord, hindi ka na dapat magpatumpik-tumpik. Why? Because revelation requires action. Clarity demands response, hindi reaction. Kasi ang response, immediate siya, na hindi ang reaction, immediate siya, na hindi pinag-isipan. Ang response, a-action ka ba rin? Kaya lang, nag-isip ka muna. Huminga ka muna, nakinig muna, nag-ask muna ng counsel, nag-training muna, nanalangin muna, nagbasa muna ng word, umatin muna sa gawain, para gumaan-gaan yung puso, umayos yung puso para makarinig ng mensahe ng Panginoon. Why? Kasi ang revelation, pag si Lord nagturo, nagde-demand yan ng action. Hindi ni Lord sinulat ang Bible para basahin lang. Ang pinagpala, hindi yung nakikinig lang. Yung isinasagawa, yung napakinggan niya. Kaya verses 24 hanggang 25, tamang response kapag na-break yung plano natin. Verse 24, when Joseph woke up, he did what the Lord's angel told him to do. He married Mary. Verse 25, but Joseph did not have sexual relations with her until her son was born. And he named him Jesus. Kasi yun yung utos eh. Number 3, respond with compliance. Sabi nga po natin, compliance. Paano? Ano yung tamang response? When God interrupts our plan?
At gagawin niya yung kanyang plano, compliance. Verse 24, sinabi dito, Joseph did as the angel of the Lord commanded him. Ibig sabihin, Joseph did no negotiation. No hesitation, walang debate na nangyari. Wala nang delay. Tinanggap niya si Mary. Inako ang responsibilidad. So verse 25 also highlights Joseph's discipline. Hindi niya muna ginalaw si Mary. After the birth, kaya yung tawag doon, virgin birth. One of the greatest miracle. Nagkaanak, wala namang sexual relations na nangyari. Hindi muna ginalaw. Kasi yun yung utos. Kaya nga hindi habang buhay, perpetual. Kundi perpetual yung pagiging virgin ni Mary. Dito lang kay Jesus yan. Kasi after that, nagkaroon na ng kapatid na Salaman ang ating Panginoong Kristo. Nagkaroon talaga ng biological sons and daughters, sina Mary at Joseph. So hindi habang buhay. Yung kanyang pagiging virgin, doon lang kay Jesus Christ yun. Nakuha niyo po, kaya hindi pinapagalaw ng Diyos si Mary hanggang sa makapanganak siya. Maipanganak yung tagapagligtas ng daigdig. Para pure. Nakuha po natin yun. So when God interrupts our plan, halimbawa may sinabi si Lord sa atin, if you delay, may blessing kang mamimiss. If you debate, mawawala ang clarity. Kasi salita tayo ng salita, nagsasalita si Lord eh. Hindi nga yung magkaintindihan. Pag both side, bakbakan ng bakbakan, wala nang intindihan na mangyayari. Minsan ginagano ng tao si Lord. Nagsasalita si Lord. Kaya lang, ang hingay-hingay ng tao. Di nagpipray, di umatin ng gawain, di nagdi-devotion, rant ng rant. If you debate, mawala yung clarity. But if you obey, pumapasok ka sa perfect will ng Diyos and you align yourself with God's purpose kapag sumunod. Kaya importante yung response natin ng obedience. Respond with compliance. When Joseph woke up, he did what the Lord's angel told him to do. Ginawa niya yon. Kasi malinaw na eh. Parang counseling eh. Tinuruan ka na, ang linaw-linaw naman na, but it's up to you na kung susunod. Kaya lang, nagre-require ang revelation ng action. Alam niyo po ba, ang piloto sa gitna ng ulap, halimbawa, maulap na sitwasyon. Sumusunod po yan sa flight instrument. Kahit hindi niya makita yung horizon. Natin yung mga badal sumakay dito ng eroplano, di ba? Sumusunod siya ngayon sa flight instrument. Kasi wala naman siyang kakayahan eh. Wala naman siyang sapat na radar para makita yung sitwasyon kasi napakaulap. Ang gagawin niya, sumunod ka na lang dun sa, naglagay ka pa ng gadget na pagkamahal-mahal, milyon-milyon yan, tapos di mo susundin. Ganun po ang obedience. Tiwala sa direksyon ni Lord kahit maulap ang paligid. Kahit maulap yung paligid natin, pag malinaw naman ang direksyon ni Lord, ang mensahe ng Panginoon, trust nga eh. Ang trust hindi lagi nagde-demand ng alam mo lahat ng mangyayari. Ang importante, alam mo lang na si Lord kikilos. May clarity pagdating sa word. Kahit na malabo na ang ibang sitwasyon, ang ibang bagay, ang importante, malinaw kayong dalawa ni Lord. Malinaw, anak ako ng Diyos. Malinaw, tatay mo, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lumabo na ang lahat. Basta importante, malinaw yung relasyon na ang Panginoon. Maniwala ka. Pag malinaw ang relasyon mo kay Lord, magtitiwala ka kay Lord na alam niya ang ginagawa niya. Makita mo, makaalpasan mo at mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na yan. Come on, praise the Lord. So Joseph teaches us that obedience may not make life easier. Tinuturo sa atin dito sa passage na ito, especially sa kanyang buhay, na ang obedience, hindi yan kapag nag-obey ka, magiging madali ang mga bagay-bagay. Nag-obey naman ako. Bakit parang ang hirap? Kasi hindi naman laging ganyan ang obedience eh. Obedience may not make life easier, but it always makes life meaningful. Nung sumunod na ako, Lord, di na po gagawa ng kalokohan. Hindi naging madali eh.
ko, ano ba to? Kaya nga ako umalis dito sa lumang buhay kasi gusto kong umayos ang buhay ko. Pero ba't parang hindi pa rin madali? Kasi ang mga tao gusto lagi madali. Hindi mo kailangan lagi madali. Ang kailangan mo tama. Nung naunawaan ko siya, oo, total naman, sa mundo din naman, mahirap din naman. O di mahirapan na ako dito na tama ginagawa ko. Yung hindi ako nag-aaral ng tama, mahirap din naman. O dito, mahirap din naman, gumawa ng assignment, pumasok na ako. Mahirap din naman, pero at least alam ko tutumbukin ko, tama. Kaysa nasa mali na naman ako. Obedience may not make life easier, but it always makes life meaningful. Ulitin ko, yung revelation ni Lord, once na nakinig ka sa Kanya, nagre-require ito ng compliance. Yung clarity, nagde-demand siya ng compliance. Pag malinaw sa'yo, galawan mo. Ulitin ko po pag malinaw sa'yo, galawan mo. So interruptions are God's invitation. Yung mga interruptions pala na ito sa ating buhay, invitation pala siya ng Panginoon. Doon dumadating ngayon, yung, especially dito dumating sa interruptions na ito. Doon dumating yung napakatinding miracle sa kasaysayan. Ano yon? Emmanuel. God with us. Kaya lang pumasok yon sa unexpected na interruption. Unexpected na interruption. Tulad ng kwento ko kanina, may ituloy ko lang. Alam niyo naman po dati, 90s. Kahit wala kang ulam, importante may bigas ka. Buhay ka na. Yayamanin ka kapag may 50 kilos ka na bigas. Isang kaban, yun yung isang kaban dati. Ngayon 25 na lang madalas yata. Ilang araw ka nun, o kaya isang buwan. Ang gutom nun. Paano kung pinalayas ng lola ko yun? Sa pinahabol namin sa aso yung nangangaroling na makulit sa bahay. Di wala kaming bigas. Di wala kaming grocery. Kung naging mali yung puso. Minsan, interruptions na, pangguluwi, natutulog na yung mga tao kanta ka pa ng kanta ng Holy Night Hindi rin nagiging holy yung night Kasi yung gulo-gulo ninyo napatulog na kami. May ganun na, kabog sa puso, kaya lang ay huminto. May ganun si Lord. Magiging response mo ngayon. Pagbuka, siyempre, yung bahay naman dati may butas-butas, di ba? Pagsilip, ang bihira. Mga Kristiyano pala nangangaroling, magbibigay pala ng bigas. Magbibigay pala ng ganito. Alam mo, yung blessing, pinakamalaking miracle sa kasaysayan, dumating galing sa unexpected na interruption So how should we respond when God's plan interrupts our own plan? Tamang response. Number 1, respond with what? Compassion. Sabihin nga po natin, compassion. Why? Kapag maayos ng puso mo, tatalas yung isip mo. Kapag may ganong gusot na nangyayari, huwag mo lalong guluhin yung puso mo. Ayos mo muna yung puso mo. Ayos mo kay Lord para tama yung magiging atake natin. Makaka-receive tayo ngayon ng tamang direksyon, tamang mensahe kung ano yung dapat na gagawin natin. Pangalawa, respond with clarity. Kailangan malinaw bago gumalaw. Kahit malabo yung iba, ang importante malinaw kayo ni Lord. Malinaw yung mensahe ng Panginoon. Okay na yon, sapat na yon. Pinakamatinding GPS na yun si Lord. Pinakamatinding ways na yan ng Panginoon. Hindi ko naman talaga alam For example, nung nakaraan po galing kami ng BGC, grabe yung traffic. Pati kagabi rin yata, yung mga na-traffic dito. Grabe. Buti ka 2 oras, dyan lang. Tapos dinaan ako sa loob-loob, hindi ko naman na talaga alam yun Nag-rely na lang talaga ako sa Waze. Hindi ko talaga alam yung pinagdadaanan. Mamaya sa Balete, kung saan-saan. Alam ko, Balete Drive. Babae sa Balete Drive. Meron din, itignan din. Di ba dito yun? Sabi ko. Di ba dito yun? Basta sige lang. Basta importante, malinaw sa akin to. Nilikha ito. Nilikha ito ng mga taga-Israel, tong Waze na to. Pinondohan ng US ito. Ito ginawa dito. Tatalino naman tong mga to. Sige na, sundan mo na. Sundan mo na. Di lalo si Lord. Respond kapag malinaw na, sumunod ka na lang.
Sumunod ka na lang. Alam mo po, napaka-importante ng mga bagay na ito. Kasi may plinansya ka na ngayon. May inayos ka na, may gusto ka mangyari sa iyong buhay. But if ever lang na talaga naman mangyayari ito, if ever lang na mangyari ito, may interruption, huwag agad bugso ng damdamin ng umiral. Ayusin muna ang puso para tumalas ang isip. Pag matalas na yung isip natin, doon na magsasalita ng direksyon si Lord. Kaklarify niya yung mga pangyayari sa buhay mo. Tapos dyan, lakaran mo na siya. And I believe that one of the greatest miracles din sa buhay mo, doon mangyayari. Kasi si Lord ang kumilos. Tandaan mo, hindi ka maliligaw pag si Lord ang nangunguna sa buhay mo. Ano man ang mangyari sa iyo. Come on, purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Alam niyo po, when I was 20 years old, alam ko naman po may panawagan na sa akin si Lord. Hindi naman bigla-bigla, unti-unti na nare-reveal siya na may panawagan na sa akin na maglingkod, of course, pero in specific alam ko na na ako ay magpapastor. Malinaw na sa puso ko, dinideny lang ng uso ko. Maraming ganyan. Malinaw sa puso, pero dinideny ng uso. Malinaw na mahal mo. Hindi. Galing mo naman. Hindi. Pero alam mo naman, deep inside, na-appreciate mo naman yung ginawa mo. May mga ganon. May mga paglaban na nangyayari. Kaya ako siya dinideny. Ayaw kong umasa ako sa kayong mga tao sa paligid ko kasi alam ko na hindi basta-basta ang paglilingkod na gagawin ko kay Lord. Nag-aaral ako ng Bachelor of Science in Marine Transportation. So dapat seaman. Dapat ang goal, maging kapitan balang araw, kumita ng dolyares. Yun yung goal. Hanggang sa parang nagugusot yung plano. Na-enjoy ko ang pagka-campus ministry. May nakikinig sa akin. Teacher ko, pinakikinggan ako. Huwag na daw kami magklase, turo na lang daw akong Bible study doon sa klase. Ano bang school to? Siguro gusto niya bumait yung mga kaklase ko. Tapos halos napupuno namin yung covered court ng school. Mahal ko yung ginagawa ko, kaya lang, at the back of my mind, may pamilya na umaasa sa akin. Hanggang sa, sabi ko, sige na Lord, hindi ko natutuloy ito. May go signal naman na ako dati. Nung parang nararamdaman na ng mga nagpaaral sa akin, sige, tapusin mo na lang yan. Gawin mo na gusto mo. O di tinapos ko. Gawin ko daw gusto ko. Kaya lang, hindi mo pa rin matitiis eh. Kasi may pamilya ka. Pero malinaw din, may panawagan sa akin si Lord. Ang ginawa ko na lang, para ma-resolve yung mga yung alalahanin ko, magtrabaho na lang. Magtrabaho na lang. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero Lord, magtatrabaho po, hindi masama magtrabaho po. Kanya-kanyang deal, may dinidil sa atin si Lord. Akin lang at that time, kasi nilalabanan ko eh. Ginawa ko, pasok ako dito, pasok ganon. Ang purpose ko, may at least, may ambag man lang ako sa kumakalam na sikmura ng pamilya ko na ito eksakto 1 kilong bigas man lang ang maiambag ko sa pamilya namin. Masabi man lang na may silbi ako bilang panganay, bilang pinag-investan ng kanilang buhay, ng kanilang pera, ng kanilang oras. Sabi lang may silbi ako, 1 kilong bigas lang. Yun ang panalangin ko. Lord, sunod po ako sa iyo. Pero tatrabaho ko, Lord, gagawin ko to. Gagawin ko to. At least may 1 kilong bigas man lang ako may ambag. May silbi man lang ako sa pamilya namin. Alam niyo po, pasok ang trabaho, nagsasara yung kumpanya. Pasok ako dito, kakaproblema yung company. Sasara na naman. Ilang kumpanya po yung pinasukan ko, halos magsara hanggang sa may isa sa pinakamalaking company dito, pinasukan ko. Binenta. Yung malaking kumpanyang yun. Exist pa naman ngayon. Kinakain niyo po yun madalas. Sasara pa, buti na ibenta.
Malinaw na sa akin, magiging Jonah ako na ito. Yung pupuntahan ko, baka lumubog. Kaya lang, paano yung 1 kilong bigas para sa pamilya ko? Paano? Ang ginawa ko, tiwala ako sa GPS ni Lord. Sabi ko, Lord, surrender ko na 1 kilong bigas. Sige na, Lord. Bahala ka na po sa pamilya ko. Bahala ka sa mga kapatid ko, Lord. Wala po kaming sariling tahanan noon, squatter kami. Hirap talaga buhay. Bahala ka na po, Panginoon. Ititiwala, yun tiwala. Alam ni Lord ginagawa niya. Malinaw na sa'yo yung mensahe. Alam mo gagawin mo eh. Malinaw na sa'yo magnegosyo tapos ayaw mo simulan. Di ba? Malinaw na sa'yo ganito. Sabi ko, Lord, gawin ko na po. Tulungan mo. Wala akong allowance. Kasi saka lang naman ako binigyan nung nakapag-enroll na ako. Sige, lakad lang. Lakad lang. Yung isa, mahal ng tuition, 100,000. Magpapastor, 100,000 ng tuition per sem. Ano ba to? Wala ka ako allowance eh. Wala ka pera eh. Hindi na ako natrabaho eh. Simpleng musikero na nga lang ako eh. Nasusunod eh. Sa Panginoon, hindi ko nga alam kung ano susunod na eh. Basta titiwala na lang ako kay Lord. Mamaya dyan may nagbigay ng scholarship. Galit na galit ako sa English word dati. Mga English-Englishan. Galit na galit ako dyan. Napunta ako sa church, sa school na puro English. Puro foreigner. Ano ba yan? May binabago pala sa akin si Lord. Labas ka sa comfort zone mo. Ngayon, balik na naman tayo sa 1 kilong bigas. Paano na pamilya ko? Ginawa ko po, sumunod lang. Tukat, long story short. Eto na kamo. Yung 1 kilong bigas na ini-imagine ko, alam niyo po, kanina ko lang naalala yun eh. Kasi noong nakaraan, anong mga nakaraan pa? May mga binibigyan po ako na 1 sako sa mga kapitbahay natin sa church. Kapitbahay natin, mga tao, pamilya ko po, halos malunod na sila sa bigas na hindi 1 kilo. 1 kaban, nabibigyan pa natin yung mga kapitbahay natin, yung mga tao sa paligid natin, nabibigyan na. Kung hindi ako sumunod kay Lord, baka 1 kilo hirap ako. Nung sumunod ako sa Panginoon, hindi 1 kilo. Kaban-kaban ang binibigay sa atin ng Panginoon. Nakuha mo, kapatid. When God's plan disrupts your own plan, respond with compassion. Respond with clarity. And respond with compliance. Ang tanong ngayon, hindi kailan ba ako i-disrupt ni Lord? Kailan ba may interruption? Hindi. Darating naman talaga yun eh. The real question is, magtitiwala ka ba pag may ganun na nangyari sa buhay mo? Ititiwala mo ba sa Panginoon? Are you willing to trust God? Your life, your future, your family, everything. Tandaan natin. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, maraming mga bagay na hindi mo akalain na mangyayari sa iyo. Iba ang pagtitiwala kay Lord. Iba ang resulta. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. May mga disruptions ba ngayon sa buhay mo? Ito plano ko mula nung bata pa ako. High school ako, college ako. Nung ikinasal kami, nung naglingkod ako kay Lord. Halos puliduhin mo, pero gumugusot. May gusot pa rin. Ganda ng plano dito sa negosyo, pero parang may gusot ngayon na. Ano nangyayari? Kapatid, respond with compassion. Ayos yung puso para tumalas ang isip. Maybe some of you right now, ito yung dapat natin gawin. Paayos natin kay Lord yung puso natin. Hirap kasing makinig. Puno ng galit. Puno ng kaguluhan ng puso. Let God touch your heart right now. Taya mo rin, na-touch ng Panginoon ang isip mo. Dalangin ko kausapin ka ngayon ni Lord. Bigyan ka ng kapayapaan ni Lord. Kilusan mo yung direksyon ni Lord sa buhay mo. Patuloy ka. Hindi madaling mapagtagumpayan, maybe yung bisyong yan. Pero gagawin pa ng matinding miracle ni Lord yan sa buhay mo. Yung mahirap sa'yo, makakayanan mo sa tulong ng Panginoon. Sa'yo mahirap, pero sa Diyos walang imposible. And for all of us right now, maybe this is your first time
na na-invite sa lugar na ito. Hindi mo alam kung anong aabutan mo sa lugar na ito. Maybe yung katulad ng madalas yung iba napadaan lang dito. Pero mamaya na-stuck ka na. Kinapture na ni Lord yung attention mo. If this is your first time right now, and you want to trust the Lord, gusto mo ipagkatiwala kay Lord yung buhay mo na hindi mo alam kung anong magiging kasunod. What's next, Lord? Lord, lumubog ako. Nakalubog ako ngayon recently. Hindi ko po alam kung aahon pa ako dito, Lord. It's high time to trust God. If you want to give your life to the Lord right now, if you want to surrender your life to the Lord, if you want to trust God right now, hindi mo alam kung ano susunod. Pero alam ni Lord eh. Tiwala mo na sa nakakaalam. Basta anak ako ng Diyos, di ako pababayaan. Yet to those who receive Him, John 1:12, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Yun ang maganda sa pagiging anak ng Diyos. Hindi mo alam lahat ng bagay, pero alam ng tatay mo sa langit. Pero paano mangyayari yun? Tanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya. Sabi sa Book of Romans, if we confess with our mouth that Jesus is Lord, you will be saved. You and your household. Sino sa atin handang mag-confess ngayong araw na ito that you want to trust God? Lord, save me. If you want to give your life to the Lord right now, and you want to trust God, bibilang ako ng 3 kapatid, tataas mo na mabilis yung kamay mo. Mananalangin tayo na I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands right now. 1, 2, 3. Habang nakataas ang kamay na yan, dilid ka namin sa panalangin. Ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. Sabihin mo, ngayong oras na ito, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Lead me. I trust you. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan na nagmumula sa iyong puso't isipan, hindi ako nagsabi, si Lord na nagsabi niya. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Pag anak ka ng Diyos, hindi mo alam lahat ng bagay, pero alam ng tatay mo sa langit. Hindi alam ng anak ko na sina JC at Jazz kung ano pa mangyayari bukas. Kung may kakainin pa sila o wala. Basta magre-rest lang sila. Ipo-provide ng tatay nila, ng nanay nila, yung leadership ng family. Ganon din sa atin sa pagiging anak ng Diyos. Tiwala mo kay Lord. Hindi sila bobo, hindi ka rin naman bobo. Pero mas matalino kasi si Lord. And for all of you right now na may struggle ngayong araw na ito, trust God. Hayaan mong hilumin ni Lord yung pusong yan na magulo. Yung isip na yan na restless. Ang kamay ng Panginoon ay dumadapo sa yung puso ngayon. Father, I pray for your hand to touch this heart. Hayaan mo po, Panginoon, ang pusong ito ay puso na maging mapagpatawad. Bigyan mo po siya ng kapayapaan sa kanyang puso't isipan. Kausapin mo po siya. Kapatid, 30 seconds to 1 minute right now. Talk to God personally. The Lord will speak to you now. Katulad ng panalangin ni Samuel na tinuro sa kanya ni Eli. Speak, Lord. Your servants are listening. Sometimes yan sa interruption na dyan, lalabas yung revelation ni Lord. Papakilala si Lord. Makikilala mo rin sarili mo. Makikita mo yung kamay ni Lord. Mas magaling si Lord. Parte ito ng plano mo, Lord. Samahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ngayong araw na ito. Walang luha na masasayang. Walang puso na mananatiling wasak.
Lord, pangako mo, Panginoon, you will not just see us from a distance. You will be with us, Lord. You are our Emmanuel. Samahan mo po kami, Lord, sa pinagdadaanan namin. Samahan mo po kami, Lord. Hindi man malinaw sa amin, Lord, yung kalsada. Hindi man malinaw sa amin ang future, but malinaw sa amin, Lord, pinangunguna mo kami. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, ang bukas. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sugat, Lord, na kaya mo itong hilumin. May mga bagay na imposible sa amin, Panginoon, pero posible para sa iyo. Nothing is too hard for the Lord. The Lord is with you right now. The healing touch of the Lord is here. May pinapagaling ang ating Panginoon ngayong oras na ito. May binibigyan si Lord ng kapayapaan. May pinaghihilom na sugat ang ating Panginoon ngayong oras na ito. May kinakausap si Lord. May binibigyan ng lakas ng loob ang Panginoon. Lord, strengthen your people, God. Comfort your people today. In the name of Jesus. Hawakan mo po kami, Panginoon. Oh, Lord. Samahan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Ibaling malabo na ang bukas. Ang importante sa amin, malinaw ka sa buhay namin, Lord. Malinaw sa amin, di mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Lord. Oh, Lord. Oh, God. Our hands to God. Taas natin ang ating mga kamay ngayon sa ating Panginoon. Lord, as our hands lifted high, this is a sign of our surrender, Lord. Hindi po namin kaya, Lord, kung kami lang. Mas maganda pa rin lagi, Panginoon, pinangungunahan mo kami. We entrust to you our businesses, God, our families, our hearts, our own plans. Pangunahan mo yung mga anak. Dumaloy, Panginoon, ang kapayapaan, ang salita mo, ang wisdom, ang kagalingan sa aming mga buhay ngayong oras na ito, Lord. Maluluwalhati ang pangalan mo, Panginoon, higit sa lahat. At makikita ng mundo na sinasamahan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat po. Di man namin sigurado ang bukas, ang sigurado namin, nandun ka na sa bukas, Panginoon. Salamat po. Tinitiwala namin sa iyo ang lahat. Titiwala po kami, Panginoon, na alam mong ginagawa mo. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, inibigay na po namin ang lahat ng pasasalamat. Ngayon pa lang, Lord, in advance, salamat po, Panginoon, sa mga answered prayers. Salamat po, Panginoon, dahil mararating namin yung nais mo iparating sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa kalinawan, salamat sa kapayapaan. Para po sa iyo ang lahat ng ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak para kay Jesus. Come on, palakpak ng pinagpala at pinagtagumpay ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is with you. Ayan, dahil matindi po ang ating mga narinig ngayong araw na to, I do believe na titindihan din po natin ang another way of worship natin sa ating Panginoon. Sabi nga kanina ni Bishop, itama po natin yung mga puso natin. Kaya mahirap po makinig kay Lord ang taong mali ang puso. Pero naniniwala ako bilang mga taga-Amazing Hope, tama po ang ating puso. Ayan, pagdating sa ating pagbibigay, pagdating po sa ating pagtatanim. Sabi po sa salita ng Panginoon in Malachi 3:10, bring your full tithe to the temple treasury so there will be ample provisions in my temple.
Yan. Test me in this and see if I don't open up heaven itself to you and pour out blessings beyond your wildest dream. At sabi po sa 1 Corinthians 16:2, every Sunday, each of you make an offering and put it in safekeeping. Be as generous as you can. Kukod ko lang po ulit yung sinabi ng ating bishop na kapag malinaw ang word ni Lord sa'yo, dapat hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Dahil ang mga pinagpapala daw po, o yung pinagpapala, ay yung hindi lang nakinig, kundi isinagawa yung napakinggan niya. Which is, narinig po natin sa salita ng Panginoon, ang sekreto pala ng blessing, ng favor, ay yung every time nagbabalik tayo sa Panginoon at nagtatanim tayo. Because if you delay ang atin pong pagsunod, marami tayong namimiss na blessing. Alam niyo po, for the previous month po, pag kami po ay nag-uusap-usap, nagmi-meeting-meeting, na-realize ko, grabe, ang galing ng Panginoon at ang galing din po ng mga taga-Amazing Hope. Alam niyo po ba, buwan-buwan, napakalaki po ng binabayaran natin, hindi lang dito sa Trinoma. Even po sa atin sa Maine. Imagine nyo, may L3 po tayo, may mga instrument po tayo na binabayaran. Every month, nagbabayad po tayo ng almost 150,000 sa rent po natin dito. Yung ilang hours po natin na paggamit dito, 30K na po ang ating binabayaran weekly. Pero alam niyo po, bakit tayo nagpapatuloy? Kasi merong isang ikaw na patuloy na nag-aambag. Hindi mo man mabuo yung 30K within this week, pero yung nagbalik ka, nagtapat ka dahil sa gawain ng Panginoon, nagpapatuloy po itong gawain na ito. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Amen po ba? Ang dami pong mga maintenance na ginagawa sa mga materials natin kasi gusto natin na magbigay ng excellent na work, ng excellent na service para po sa gawain natin. Kaya alam mo, every time na ikaw ay nagtatithe, sinusunod mo yung sinasabi ng Panginoon. At every time na sinusunod po natin ito, yung blessing ng Panginoon, bumubuhos po siya sa maraming kapamaraanan. And therefore, malay mo, yung katabi mo, kinakausap na ng Panginoon, sagutin mo na yung rent. Diba? Huwag kang mag-alala kung wala kang cash ngayon, may GCash po tayo. Okay? So, hindi hadlang para hindi tayo makapagtanim. Alam mo yon, hindi natin masuportahan ang gawain kasi alam natin na ito pong gawain natin ay hindi lang siya blessing. Marami pong naisasalba sa gawain na ito. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo. Diba? Naisalba yan ng online, naisalba yan ng mga magagandang program na nangyayari dito, even the materials na meron po tayo. Kaya ngayong araw na ito, December naman, diba? Ang dami na po nating nabili. Lahat nga ng ka-office mate mo, niregaluhan mo na eh. Diba? Lahat na nga ng mga inaanak mo, niregaluhan mo na. But you know what? Ang pinakamagandang regalo na maireregalo mo sa sarili mo ay yung magtanim ka at magtapat ka sa gawain ng Panginoon. Kasi sa gawain ni Lord, maraming naaabot, maraming nawiwin, maraming nababago ang buhay. Ano ang sikreto? Tithes and offering, nagpapatuloy ang gawain, and at the same time, nagiging pagpapala ka sa gawain. Sino rito excited ka sa breakthrough? Answered prayer. Ayan lang po ang sikreto. Yung sinabi ng salita ng Panginoon, pag malinaw sa'yo, hindi ka na magpapatumpik-tumpik, at ikaw na nakarinig nito, pag ginawa mo or meron kang application, yung blessing, magpo-pour out sa'yo beyond your wildest dream. So sige po, magtatanim po tayo, magbabalik tayo. Kung kinakausap ka ng Lord, merong pinapasagot si Lord sa'yo na materials dito sa atin sa church, pangangailangan ng church natin, ang gawain natin, go ahead. Okay, go ahead. Kasi yung blessing ni Lord, maniwala ka, mag-overflow sa buhay mo. So let's pray. Heavenly Father God, Lord, maraming salamat po sa mga napakinggan namin ngayong araw na ito, Panginoon. Indeed, Lord, hindi lang po masarap sa tenga ang iyong salita. Pero Lord, masarap siya i-apply, masarap siyang maranasan, Panginoon. Kaya Lord, according sa mga salita mo, that if we will obey God, your word, yung mga commands mo, Panginoon, talaga naman po, Lord, yung blessing, God,
ay bubuhos hindi lang sa amin, kundi kasama po yung pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, mga tao, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Kaya God, right now, kami po ay magtatanim, magtatapat sa iyo, Panginoon. Lord, nakikita mo, Lord, yung mga desires namin, uunahin ka namin, God. Because it says in your word in Matthew 6:33, that we will seek you first in your kingdom, and all these things shall be added unto you. Ano man, Lord, yung mga gusto namin sa buhay, alam namin, Lord, na alam mo po yan. Minsan yung mga bulong pa lang namin, alam mo na, Lord. Pero Lord, uunahin namin ang kingdom mo. Uunahin namin yung gawain mo kasi malinaw sa amin na kapag inuna ka namin, Lord, uunahin mo po kami, Panginoon. Kaya Lord, I just declare, Lord, that you will continue to bless, Lord, yung bawat generous giver ngayong araw na ito, yung mga magtatanim, magtatapat, Panginoon, Lord, hindi mo lang sila pagpapalain, pero Lord, mag-overflow yung blessing at sila po ay magiging pagpapala. May mga matitinding testimony, God, na mangyayari, Panginoon, kasi ngayong araw na ito, Panginoon, extraordinary giving ang kanyang gagawin. Hindi ko alam, Lord, kung para yan sa salvation ng kanyang family, sa restoration, sa healing, sa promotion, sa graduation, sa breakthrough, Panginoon, sa financial breakthrough, Lord, sa pagkawala sa utang in the name of Jesus. This person, Lord, mararanasan niya ang answered prayer niya. Maraming salamat, God. We just want to honor you, God, in our giving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, makakapagbigay na po tayo. Masayang nagbigay sa Panginoon, pwede po ba tayong pumalakpak po sa oras na ito? Amen. Magaling si Lord, no? Alam niya yung pangangailangan mo, pero binibigyan ka niya ng more than pa sa pangangailangan mo para ikaw ay patuloy na maging tapat sa Kanya. Amen po ba? At alam ko to, po na tayo ay patuloy na i-bless po ng Panginoon. Sino po dito pinagpala ngayong araw na ito? Amen. Can you be also a blessing to us tomorrow po? Nabanggit ni Bishop, we're gonna have our planning. Actually, if you're interested, pwede po kayong mag-connect sa ibang mga leaders po dito at pag-usapan po natin if you can come. Baka meron, maganda po kasi yung bagay na yon kasi hindi lang siya po planning. Hindi lang po siya for the primary leaders ng church. Okay? Ito po ay naka-open din po sa ating mga leaders natin dito, mga disciples natin, para sa'yo din. Yan, naka-open din po siya para sa'yo. So, I think pwede pa naman po mag-register ngayong araw na ito, pwede pang humabol. Why not? Bigay mo na to. Ito yung pinaka-best regalo mo sa sarili mo, bukod sa binigay mo yung buhay mo kay Lord, i-set up natin na maganda ang iyong buhay. So, if you're willing po, approach mo yung leader mo. Kung wala pa, approach us later po sa labas at pag-usapan po natin ang maganda pang gagawin po ng Panginoon po sa inyong buhay. I know that God is not yet done. Patapos pa lang ang buwan na ito, maybe ang taon na ito, pero si Lord hindi pa tapos sa buhay mo. Kaya tignan mo nga yung katabi mo, yan, tignan mo maigi yan. Tapos sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Baka meron dito, nagsimula pa lang si Lord today eh. God is good. Amen po ba? He is always good. Napaabuti po ng Panginoon. Bye guys, sa grace po ng Panginoon, tayo po ay nakakapagpatuloy sa Kanya. And I know marami pa po ang ikikilos ng Panginoon sa ating pong buhay. If you may po, tayo po ay tatayo in the presence of God.
And can you tell to the neighbor that you have right now, to your neighbor, sabi mo sa kanya, God bless you more. Tapos pagkasabi mo ng God bless you, ngitian mo siya para ngiti mo palang blessing na. Yan. Ang galing lang po ng Panginoon kasi na-overwhelm po. Kaya parang hindi ako masyado Ang galing lang kasi ng Panginoon, no? When we started yung year, tapos ngayon patapos na yung taon, I think all of us would agree na napakagaling ni Lord sa buhay mo. Yan. Magaling si Lord sa buhay ng katabi mo. Amen ba? Magaling si Lord sa buhay natin. Pwede po ba nating palakpakan po ang Panginoon? Can we just worship Him today? Thank you, Jesus. Can we thank the Lord? Father God, we worship You. We honor You. You are so good to us. Lord, yung goodness mo sobrang amazing, God, sa buhay namin. And Lord, we are just thankful, Lord, dahil sa dami ng pinagdaanan namin. For the past months, past weeks or days, God, You brought us here to remind us that You came here on earth to save us, to cleanse us, to restore us. Lord, for the past few months ng taon na ito, ang dami po namin, alam mo po yung mga pinagdaanan at pinagdadaanan pa rin namin. But God, the fact that You brought us here to the last month of this year, na kung saan may lakas pa, buhay pa, pinagpapala mo pa, wala kaming masabi, Lord, kundi nakakalunod po ang grasya mo. Lord, nakakalunod ang grace mo. Salamat po, Panginoon. And Lord, we're not gonna end this year, Panginoon, na kung saan puro problema. We're gonna end this year, Panginoon, having that faith that You will still hold us up to the last month of this year. And You will bring us, Lord, to the next year of our lives. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, lalabas kami ng lugar na ito more than pang pinagpala. Dahil ngayong araw na to, Lord, hinigitan mo yung expectations namin, kinausap mo kami, ni-restore, pinagaling, ginawa ng miracle, God. Lord, lalabas kami ng lugar na ito, Panginoon, hindi lang puno, kundi nag-uumapaw, Lord, ng pagpapala, Lord, na nanggagaling po sa iyo. And Lord, allow us to become a channel of blessing, of salvation, of love to all these people na makakasalamuha pa po namin. Dalangin ko, Panginoon, na kami rin, Lord God, maging daluyan, Panginoon, ang na-receive po namin sa araw na ito. Marami pong salamat, Father. We praise You and we honor You. Once again, if you may, you can raise your hand and receive these words from the book of Numbers. Again, when you say, I receive, believe in yourself, believe in God, believe that God will do this in your life because this is His word. And He is faithful to His word. Tandaan mo, walang lumabas sa bibig ng Diyos na babalik sa Kanya empty-handed. It will always happen sa kalooban at sa calendar ng Panginoon. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Salvation is come. Salvation has come, has come. God bless you, church. See you next Sunday. Come on and sing it together. Again, while leaving this place. Salvation has come. Salvation has come. The blood of the one, the Holy Son. We will praise and worship, lifting His name above all names. Salvation has come, hey, salvation has come. The one, the Holy Son. We will praise and worship, lifting His name above all names. Above all names, we will praise and worship.
sing His name above all names, above all